Patuloy nga ang ginagawang pag-upgrade ni Rusi para sa kanyang mga motorcycle. At ngayong araw ang ating pag-uusapan ay ang pinakabago nilang Rusi Flex 125i. At ito ay naka-fuel injection na. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang pinakabago nilang Rusi Flex 125i at ito pong version na to ay fuel injected na. Kaya talagang maaasahan natin na talagang matipid na to sa pagkonsumo ng gasolina. Well, umpisa na po natin agad rito sa bandang itaas. Nagkaroon po siya rito ng V-shape design. And then para po siyang nagkaroon dito ng kaliskis. May deep lines na V dito sa gitna. And then dito po sa bandang ibaba, pointed din itong kanyang cover. And then kung ating tititigan is nagkaroon po siya ng Y design. And then attractive din no, yung pagkakadesenyo nitong kanyang main light dahil nagkaroon po siya rito ng mga chrome color. Ayan o, kitang-kita natin. And then pag ating sinilip, nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. Well, dito naman po sa kanyang side, makikita natin itong naka-emboss na part na to. And then nagkaroon po siya rito ng makapal na daytime running light. At dito sa gitna, nagkaroon po siya rito ulit ng daytime running light o parang diamond shape. And then nandirito naman po sa bandang ibaba itong kanyang turn signal. So ang kagandahan niyan is LED type na po yung kanyang ginagamit para sa kanyang lighting system. At nagkaroon naman po ng sharp edges dito and then matte black naman yung color. At dito naman po sa bandang gitna may nakalagay naman po rito na 125i and black background. Kaya may I kasi nga fuel injected na po siya. And then may nakalagay rito na Flex which is yan naman po yung kanyang model name. Nagkaroon naman rito ng medyo matulis, cutaway design, nagkaroon ng two-tone color combination, cyan color and then matte black. Well, dumako naman po tayo rito po sa kanyang braking system. So, equip po ito ng single rotor disc brake na bilog along with two-pot caliper na matte black. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, equip po ito ng, may nakalagay po rito na Rusi, naka-emboss. So, ang kulay po nito is silver and then equip po siya ng traditional telescopic fork. Napakakapal din at napakahaba nitong kanyang stock na front fender. So, nagkaroon naman po siya rito ng W design sa gitna. Mayroon naman po siya ritong Rusi na decal, yellow color. At ang ganda ng pagkakadesign ng kanyang mags. Ito yung nagustuhan ko sa kanya. Ayan, para po siyang flower design. Very attractive kasi chrome color po siya. Well, pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 70 by 90-14. So, 14 inch naman po yung kanyang mags. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang front cover. Ayan, nagkaroon po siya rito ng liter visor na medyo may katulisan. So, smoke type naman, glossy black yung kanyang color. And then, V-shape din po yung kanyang pagkakadesign. Matulis din po siya. Dumako naman tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. Yan okay din yung design, Naka-emboss tong part na to. V-shape din yung design. At dito sa gitna, bilog po yung kanyang screen display. Kaya very unique din. Siguro colorful to, Colored na siguro to. And then, nagkaroon naman po siya rito ng light indicators. Sa magkabila naman po. And then, pagdating naman po sa kanyang mga button, nandirito itong kanyang high beam and low beam. Ang kanya pong horn nasa gitna. Turn signals and then may hazard na rin po siya. Yun ang kagandahan yan. Kasi gamit na gamit yan kapag halimbawa ikaw ay biglang titigil. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman po, mayroon po siya ritong engine kill switch. Kung hindi ako nagkakamali. Mayroon pong on and off itong kanyang headlight. At ang kanyang electric starter. Nandirito naman po itong kanyang front brake. Well, dumako naman po tayo sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with mechanical key ignition. And then, nandirito po sa kanyang right side, itong kanyang pocket. So, maliit lang siya, pwede po nating paglagyan ng mga coins. Sa kabila naman, medyo mas maluwag po ito. Pwede tayong mag-store dito ng gloves or di kaya mobile phones. And then, sa bandang itaas, mayroon po tayong nakita rito na slot. So, mayroon po siya ritong USB charging port. Well, ang kagandahan naman yan para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides, gamit na gamit yung mga USB charging port na yan dahil anytime pwede po tayong mag-charge ng ating mobile phones. Well, balik naman tayo, dumako tayo rito sa gitna. Mayroon po siya ritong utility hook na kung saan ay pwede nating pagsabitan ng mga plastic bags. Well, pagdating naman po sa kanyang footboard,
Yun oh. Anti-slip naman po yung pagkaka-design. Medyo maluwag din. Sukatin natin kung maluwag nga ba. Yun, saktong-sakto lang yung ating paa mga ka-LM. At ang kagandahan kasi ng mga scooter na mayroong footboard, pwede po tayong maglagay ng mga existing na mga malalaking belongings natin na hindi kasya rito sa underseat compartment, pwede nating ilagay rito po sa gitna. Well, baba muna tayo. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Nandito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po niya, na-equip na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po tatakbo or mag-ooperate itong ating scooter. So sa ganong paraan ay hindi po tayo madidisgrasya dulot po nitong side stand. Well, balik na po natin. At dito naman po sa bandang gitna, nandito naman itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Chrome color naman po yung kanyang color. Ang ganda rin ng slot kapag binalik natin dito, saktong-sakto. And then pagdating naman po rito sa kanyang side cover, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. So matte black tong part na to, and then cyan color naman po rito sa kanyang upper part ng side cover. Well, may nakalagay po dito na flex in silver color, and then 125i, so yellow color naman siya. Well, gaya ng sabi ko sa inyo is fuel injected na po itong scooter na to, kaya maaasahan po natin na talagang matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. And then nagkaroon naman po siya rito ng white color na decal along with black. And then parang nagkaroon po siya ng kaliskis ng dragon, no? Itong part na to. So very attractive din. And then nakita natin nagkaroon po siya rito ng susian. So meaning to say dito po natin binubuksan itong kanyang underseat compartment. Well, mamaya sisilipin natin 'yan. Mapunta naman po tayo sa design ng kanyang engine. 'Yun, no? Ang kagandahan kay Rusi, no, hindi nawawala itong kanyang integrated na kick starter. Well, malaking bagay 'yan. Dahil nga po pag nagka-problem yung ating scooter regarding po sa kanyang battery, no, kahit wala pa po tayong pambiling battery, hindi pa natin kayang palitan, no, pwede po natin siyang paandarin through kick starter. Well, malaking bagay yan. At yung pagkaka-design naman itong kanyang engine, maganda rin, naka-emboss tong part na to, muscular, may naka-emboss naman dito na Rusi logo. And then, glossy black naman po yung kanyang color. Ang kanya naman pong airbox, yun, no, saktong-sakto lang din, nagkaroon ng parang kaliskis ng dragon dito. So eto, nakaterno to rito sa may itaas. So maganda rin po siyang pagmasdan. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Well, equipped po ito ng single shock absorber. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring dito. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Well, dumako tayo rito sa bandang itaas. Ganito naman po itong kanyang grab bar. Ayan, no, so matte black naman yung kanyang color. Medyo may tulis-tulis din na design rito para eye-catching effect. Well, silipin naman natin itong kanyang tail light, you know, napaka-pointed, no? And then ang kagandahan yan, pag ating tinititigan, mayroon ulit siya ritong daytime running light. Yun ang maganda sa design ni Rusi pagdating dito sa kanyang mga lighting system. Kasi nga, napakarami nating nakikitang daytime running light, very attractive yan. So nandito naman po itong kanyang turn signals, oh. So included na rin po siya rito sa kanyang tail light. So dito yung ating brake light, and then meron pa po tayo ritong lights dito sa ibaba. Well, itong naka-emboss na part na to, nagkaroon ng two-tone color combination. So silver naman po itong color na to along with matte black, at pag ating sinilip, mayroon na po siya ritong plate light. Yun ang kagandahan yan. Visible na visible po yung ating plaka rito sa likod. May added reflector lights dito sa gitna. And then ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Meron po siya ritong built-in na tire hugger na kung saan ay napre-prevent po natin na tumalsik po yung mga dumi rito po sa other body parts nitong ating scooter. So nagkaroon pa po siya rito ng brace, kaya matibay din. Pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, yun, no, matte black yung color, no. Nagkaroon ulit dito ng parang kaliskis ng dragon. May butos sa gitna. So simpleng-simple lang naman itong kanyang stock pipe. Well, silipin naman natin itong kanyang mugs, gaya ng sabi ko, flower design, no. Tapos chrome color, kaya talagang attractive. Agaw pansin talaga itong mugs na nilagay ni Rusi rito. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 90 by 90-14. Well, saktong-sakto, no, pang city riding condition. At nandito naman po itong kanyang pan cover.
Well, ito pong ating Rusiflex 125 ay equipped po siya ng air-cooled, which is umaasa po siya sa fan and then sa hampas ng hangin para po mapalamig niya yung kanyang engine. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Single color naman po yung kanyang seat cover. So matte black naman po yung kanyang kulay. Malambot din mga ka-LM ha. So comfortable na comfortable ka rin rito. And then buksan naman po natin itong kanyang upuan para makita natin yung kanyang underseat compartment. Well, nandirito yung ating mechanical key. Papasok lang po natin dito and then counterclockwise. Yun. And then angat po natin. Yun. Ayan mga ka-LM, meron po siya ritong space. So pwede po tayong maglagay rito ng mga important belongings natin. Maliit lang siya pero saktong-sakto na. Pwede tayong maglagay rito ng mga papeles natin or extra tools, no? So talagang enough din naman, sakto lang po itong kanyang underseat compartment. At nandirito po located itong kanyang fuel tank. So kailangan po nating magbukas ng ating upuan every time po na magpapagas tayo kasi nandirito po siya under the seat. Well, close na po natin. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ang pinakabago nilang Rusiflex 125i para malaman natin kung gaano nga ba ito kababa or kataas. By the way, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman, sobrang lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na ito ay talagang applicable para sa 5 flat and above. At ang presyo po ng ating Rusiflex 125i ay nagkakahalaga po ng 60,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 3,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 2,760 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Rusiflex 125i ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Rusi, San Fabian, Pangasinan branch. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.